may ginagawa si Ma'am Shi na parang sign na nangangarap siyang tumakbong presidente ng Pilipinas sa 2028. Lalo pa at merong nagsusubsob kay Ma'am Shi, 'di ba? Yung parang taga Mindanao na cabinet member nila or whatever, presidential advisor from Mindanao na tumakbo ka. Ikaw ang pinaka-qualified. Paano namang qualified si Ma'am Shi? Di naman niya naging konsehala ng barangay or naging barangay tanod or naging barangay captain or naging, right? Mayor. Pero sinususugan, pinipersuade, kino-convince si Ma'am Shi na tumakbo in 2028 as president. Maybe because alam ng mga tao na kapaligid kay Ma'am Shi, maybe ang mga staff din, I mean, sa buong administrasyon ni Ngiwi, na si Ma'am Shi naman talaga ang nagpapatakbo ng gobyerno ng Pilipinas. At hindi si Ngiwi. Hindi ba ka-impeach si Ngiwi? Nga pala may ginawang kasalanan si Ngiwi ha. Yung patungkol dun sa Pax Silica, familiar kayo? Sa susunod na vlog na lang yan, na parang isinorender na ni Ngiwi ang ating territory dyan sa may Clark City. Where's Clark City? In Tarlac? Or in Zambales? New Clark City. Na yung 4,000 acres, something, na paglalaga ka ng kung ano mang ilalagay ng mga kano doon, mga AI hub, baka lagyan nila ng mga armas, mga ating impeachable offense yan. Ba't hindi na i-impeach ang yawa na yan? Anyway, may nagpo-push kay Ma'am Shi na tumakbo bilang Pangulo kasi very qualified raw siya. Baka nga alam ng mga insiders, alam naman ng buong administrasyon na si Ma'am Shi talaga ang presidente ng Pilipinas ngayon at hindi si Ngiwi. So siya ang utak ng ng Maleta Gang, ng syndicate. Kasi ang sabi mga kababayan, ang gobyerno ay pinatatakbo ng isang malaking sindikato. So si Ma'am Shi ang anong tawag sa gayon nga ang leader ng sindikato? Ano nga yun, may show na ganyan sa sa US na parang show siya in Mexico, inadapt lang. In a Latin country, tapos inadapt lang ng US. Nasa dulo ng dila ko, maalala ko yan. Nabanggit ko yun sa mga nakaraang vlogs ko. Pero parang siya yung leader ng ng kind of a mafia, kind of a cartel. Right? Di ba may ganyan? May ganyang teleserye. So, para bang ginagaya ni Ma'am Shi ang mga mga memorable kind of mga hindi diskarte ni VP Sara eh. Kumbaga, yung mga trending moments, gano'n na lang. Hindi yan. Maalala ko yan mga kababayan. Pero parang Godfather nga. Pero hindi. Salitang Latin yung title nung sinasabi kong show. Ngayon mga kuya, parang ginagaya niya yung mga trademarks ni VP Sara, maybe diskarte, maybe galaw, no? Even yata yung mga post ni VP Sara, kung ano man ang mapag-uusapan na issue about VP, ginagaya niya. Kung naaalala nyo dati, ginagaya ni Ma'am Shi yan na, di ba si VP Sara, sabi ko nga sa inyo, paghanap ako ha. Okay, hold on. Yun bang si VP Sara kukunin niya yung cellphone ng gusto magpa-picture sa kanya, right? May ganun, di ba? Tapos siya na yung magte-take ng photo, tapos para maraming kasama sa photo, tapos share na lang, para mabilis, right? Kumbaga, kikay moment ni VP Sara yun eh. Naaaliw ang mga netizens, di ba? Natatandaan ng mga netizens si VP Sara sa ganung diskarte, kahit ng ordinaryong mga tao. Kahit wala sa social media, tatandaan nila si VP Sara ay magiliw sa ordinaryong tao, nagpapapicture, and then nakakatuwa na nakakunan siya ng picture na siya yung mismong humahawak ng cellphone nung gustong magpa-selfie sa kanya. Okay? So ginagaya yan ni di ba, ni Ma'am Shi. Naghahanap ako ng eksena ni Ma'am Shi na ganyan eh. Okay. Sino naman to? Sina Ipi naman. Si Ma'am Shi ang hinahanap ko! Sina Ipi. Sino ba to? Si Pip pala. Si Pip. Sino nga to? Kay Nora Honor na love team dati. Christopher De Leon. Si Pip to, di ba? Si Pip
Terzo Cruz III. Hinahanap ko yung selfie ni Ma'am Shi. May si Ma'am Shi mang-agaw ng cellphone tapos siya yung humahawak ng gayon. Katulad yan mga kababayan, yung picture na yan, it seems like masaya nakipag-selfie si Ma'am Shi sa mga tao. So, gawa ito ni VP Sara, di ba? Ginagaya ni Ma'am Shi. Maghanap muna ako ng picture ni VP Sara na ganyan. Hold on. VP Sara. Parang natandaan si VP Sara dyan. Parang naging trademark niya. No, na ano siya, marunong, katulad ng video na to mga kababayan. Tingnan nyo yung simula, Ayan, hinahawakan ni VP Sara yung phone ng gusto magpa-picture, siya yung magtitake ng photo, and then isasolid niya yung cellphone. Tapos itong si Ma'am Shi, ginagaya niya. 'Di ba? Parang pangit. Parang chak. Tsaka ba mga ating? Ano yung tsaka? Yung sa pulis ba yun? Yung metal? Patingin nga ng yung tsaka. Parang yun ba yun? Si Ma'am Shi, kukunin niya yung cellphone nung gusto magpa-picture, siya yung magte-take, tapos ibibigay niya yung cellphone. So, unang nakilala si VP Sara sa ganyang diskarte, tapos ginagaya ni Ma'am Shi. Gaya-gaya si Ma'am Shi. Nangangarap ba siya na maging presidente ng Pilipinas? Kasi kinagigiliwan si VP Sara sa ganyang moment, no, sa ganyang candid moment na yan, pipicture siyang ganyan. Parang bibihira, hindi natin nakitang ginagawa ng ibang politiko yan, di ba? Trademark ni VP Sara. And then marami nang gumagaya, kulang na lang magsabi si Ma'am Shi ng syokran. Syokran. Hindi yung gumagaya kay VP Sara sa pa-syokran na yan. Anyway, eto mga tat kuya, laman ng balita si Ma'am Shi, recently nag-post si VP Sara na may gumagamit ng identity niya para manulisit, 'di ba? Nag-post si VP Sara, may gumagamit ng aking pangalan at ng sa scam, nanghihingi ng pera kung anumang impormasyon, nagpi-pretend na si VP Sara 'yon. Sabi ni VP Sara, huwag magpaloko sa mga scammers. Itong si Ma'am Shi, ayan na naman, may ganun din siyang eksena. Gusto ni Ma'am Shing palabasin na biktima rin siya. Kasi si VP Sara mga kababayan, binibiktima ng mga scammer. At tingin ko, ang mga scammers na gumagamit kay VP, either mga loyalista yan, either mga kakamping yan, sorry na naman sa mga kakamping dyan, or maybe kapwa natin DDS pero mga double agents, or baka Team Alpotera. Okay? So, nagbabala si First Lady Liza Malu sa public. Bakit Liza Malu? Sa publiko rather, at mga opisyal ng gobyerno laban sa isang account na nagpapanggap bilang siya para makahingi ng pera. Kapopost lang ni VP Sarang ganyan, may ganyan din siyang gimmick. Hanapin ko yung post ng Vice President na pinakita ko na 'di ba sa inyo. The other day lang pinost ni VP Sara yun eh. Nagbabagal nga lang. Ayan. Okay. Para may nakikita kayong comparison. Parang Ma'am Shi, subconsciously ba, idolo mo si VP Sara? Gusto mo ba, ito, tama yung picture ni VP Sara, Ang daming tao sa crowd, nagsiselfish, nakikipag-picture siya, at hati-hati, kasi time-consuming. 32 million ang botante ni VP Sara habang tumatagal. Ang daming nakaka-recognize sa Vice President, ang daming gustong magpa-picture, magpa-autograph, ubos ang oras ng Vice President. Whereas kung magpipicture siya ng ganyan, na siya yung hahawak ng camera at marami ang makukunan, mag-share-share na lang sila. Send na lang sa GC. Post nyo sabay-sabay. 'Di ba? Tipid sa oras. Very wise na diskarte ng may gumagamit ng pangalan ni VP Sara sa isang messaging app at sinasabing siya yon at nanonulisit. This was like 2 days ago, and then yesterday may ganyan di pa yesterday, 13 hours. Nasa comment section daw ang link. Not from me. Liza Marcos warns public of account pretending to be her to solicit money. Kasi hindi na ito yung kanyang profile picture, di ba? Naka-blue na si Ma'am Shi sa bago niyang profile picture. But maybe this is from a messaging app as well. Good morning! Sabi, unang bumat doon sa conversation na yon.
si Ma'am Shi ang unang, yung nagpe-pretend na si Ma'am Shi ang nag-good morning. Siguro gimmick nila to, no? Kay VP Sara, hindi yung gimmick. Naaalarma si VP Sara na baka may mabudol talaga. Yung gumagamit ng kanyang pangalan at baka isipin nung kinokontak na si VP Sara ang kausap. Right? So, ito naman si Ma'am Shi, may ganun ding eksena, pero mukhang gimmick. Good morning. Sagot ng kausap. Morning, FL. Nabanggit sa akin ni Kineme Latik na isa ka sa nakatulong doon sa Iloilo. Pagpalagay na sa Iloilo. Mag-iimbento tayo ng pangalan kasi tinakpan. Nabanggit sa akin ni Laila de Lima na isa ka sa nakatulong doon sa Iloilo. From Palanan, Isabela. May contact ka doon. Sa US kami for a meeting together with Bong. Bongbong. Nakapangako ako doon, baka pwede akong, what? Oo. Whatever, kung ano ang pinag-usapan. Pero may gumagamit daw ng account. Marami pang conversation, magbulat-lat na tayo mga ating. Ano ang mga, scammer alert daw mga ating. May mga scammer din daw na ginagayat mga tat kuya sa hirap ng buhay, baka nga meron. Right? Lahat ng, si Senator Bongo, di ba? Merong isang scammer, naging guest din namin yung dati sa mga live namin eh. Jepoy ba ang pangalan nun? Ano siya, Pinklawan, or Dilawan. Right? Na naging kaibigan yata ni Sas din. At Thinking Pinoy ba yun? Sino man? Na nag-message kay Senator Bongo at nanghihingi ng pera, nagpe-pretend na kung sinong tao. Pinadala ni Senator Bongo ng piso. Kasi si Senator Bongo, kilala siyang generous din mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo yung Nino Barsaga, yung kalbo na vlogger na taga Baguio. Nakakahingi yung kay Senator Bongo ng pa 50 mil. At ang sasabihin, ay pupunta kami ng Bicol, mangangampanya kami, kakampanya ka namin. Ay from Baguio to Bicol, ang mahal ng rental ng sasakyan. Bigay si Senator Bongo ng 50 mil. Galing sa bibig nung Nino Barsaga. Hindi Kiko Barsaga, Nino Barsaga. So ano dito yung conversation? Mahirap ang buhay ngayon. So siguro lahat ng mga prominenteng tao, di ba, ginagamit ng mga budulero at budulera. Yung nilabas na pahayag ni Kineme regarding sa ayusin mo yan, baka maging problema. Ma'am, none of those are true. Kasi kausap ko Billionaire News Channel, may binigay ako doon, may binigay daw na mga pictures and videos si Sara sa kanila. Hindi ko sino. And I think lalabas nila yan for sure. Nagkukunwaring siya. Kasiraan mo yan. Baka ang kausap politiko rin. I know that it's not true. Nilabas na ma'am, dati pa. They keep recycling it. Nagpipretend na si Ma'am Shi. Pero baka mamaya si Ma'am Shi talaga mga kababayan. No? Hi, si Keme. Hi, si tumawag. Si BFF Lay ini. Someone message Kineme Latik, his brother early morning, that this is with this number saying it was you giving instruction just to verify. Magaling mag-in-English yung scammer. Anyway, I don't care kung ano pinag-usapan nila. So, nangi-scam daw. Maybe it's monetary, maybe it's phishing, nag-fish ng mga info, mga ating. Right? May solicit money nga ating. Oo. Ayan sabi ni Ma'am Shi. I received several messages from friends seeking to verify text exchanges allegedly coming from me. To be clear, these messages are not from me, sabi ni Ma'am Shi. There are individuals impersonating others and attempting to solicit money through deception. Nanulisito ng pera. Pero malay naman natin, may katotohanan. Solicit lang ba? Baka mamaya maleta na ang hinihingi mga ate. Maybe meron talagang mga scammer tapos nanghihingi ng maleta, no? Yung sabi mo you can deliver. I-deliver mo na. Gano'n, no? Si Liza Maloite. I-deliver mo na dito sa address. Something, no? Pero syempre may pagwawarn din si Ma'am Shi. Okay? Dahil lang ko yun. May pagbababala din si Ma'am Shi. Asa na yun? Do not engage daw, ating. Do not engage, do not share any personal information, do not send money. Instead, kindly report the matter to NBI Kineme Latik Plaktudo. Ay, Pokemon, ano yun? This was from IBC TV 13. I think this is owned by the Philippine State-Controlled Media, pag-aari ng Pilipinas, itong nag-post.
binibiktima daw si Ma'am Shi, may poster daw si Ma'am Shi. Ano yun, nanggagaya lang or talagang mahirap ang buhay sa Pilipinas kaya nambubudol lang kung sino-sino? Or maybe talagang merong mga napag-uusapang pera kaya lang may nagsi-screenshot. You think mga atid kuya magiging careless sina Ma'am Shi at sina Ngiwi na or maybe ano no, kind of a proactive diskarte. Baka ito yung response nila sa vlog ni Miss Marlica kagabi. Na may mga evidence at may pasasabugin si Chavit Singson na, right? Na ikagigimbal ni Ma'am Shi. 'Di ba 'yon? Ang vlog ni Miss Marlica kahapon. Oh, may ibubulgar si Chavit Singson. Baka mamaya ang hawak ni Chavit Singson mga screenshots ng conversation ni Ma'am Shi sa kung sino man na may mga deliverables. Kaya ngayon pa lang, may mga pinapakalat na silang ganito, may mga nang-i-scam. Was it just coincidental? Coincidental? Whatever? Coincidence lang ba mga ateng? Or ginagaya lang ba si VP na may ganito ring gimmick na si VP nung nakaraan may mga nang-i-scam talaga? Tapos si Ma'am Shi may scam kineme? Or maybe ito yung kanilang discarded ako sa kasakaling may lumantad na mga ebidensya at prowiba, mga screenshots ng conversations regarding usapin ng pewa. Ay, scammer yan, hindi yan ako. Hindi yan, tamo, kita nyo naman, nakaka-post ko lang. Ito, proof. May mga nanggagaya talaga, nagkukunwaring ako, nagpipretend na ako. Di kaya nilang i-deny ang ibibintang ni Chavit Singson, kung ano man ang hawak ni Chavit Singson na evidence laban kay Ma'am Shi. Kasi mukhang si Ma'am Shi ang target ni Chavit Singson kapag lumabas siya sa Senate hearing, ganun ba? Which mga ate at kuya? Mahirap lang ba talaga ang buhay ng Pilipinas kaya't man yung i-scam at nagkukunwaring si Ma'am Shi? Magpadala ka sa aking Gcash, si Lisa Marcos ito. Ganun ba yon? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod nating video.